Okay mga sir, mag-engine overhaul na naman tayo ng PCX 160. Dahil napanood nyo yung last upload ko na PCX din, na same sila ng problema, kaya nagawin si Sir papunta dito. Pitin mo ngayon Okay, pandarin ko muna. Okay mga sir, maandar na. Kilometer naman ito mga sir ay 73,972. Tapos kung marinig nyo yung tunog, at pagka pinulrave mo siya, sumasabay. Malabo rin sa slider fish yan mga sir, or sa pulley. Dahil alaga ng may-ari, siya daw gumagawa niyan, tinanggal niya yung kanyang pulley para makita niya or marinig niya kung mawawala sa pagtanggal ng pulley. Hindi naman daw nawala. Ayan. Ibig sabihin, nasa loob ng makina ang problema. At napanood niya yung isang videos ko na binigyan ko siya ng sigunyal. At ayun nga, ginawaan ko si sir ng sigunyal na ilalagay ko rito. Mamaya papakita ko sa inyo yung ginawa kong sigunyal para kay sir. Original din po yun mga sir na sigunyal. Kasi low budget nga. At napanood niya yung video. Ayun, gumawa ako ng isang sigunyal para maisalpak ko rito. Wala namang bayad yun. Yung bearing lang yung babayaran ni sir. Kasi bago yung ating ilalagay. At magkaiba yung bearing nito compare mo dun sa mga click. Ayan, sumasabay yun. Kapag sumasabay yan, sigunyal, connecting rod. Alam niyo naman siguro kung magkano presyo ng sigunyal. At kung magkano ang gawaan ng PCX 160 or ADB 160 kapag ganito yung problema, asahan niya 20 o 20 plus, depende sa ibang manggagawa. Sa amin kasi mga sir ay 19,500, pero dahil mataas na yung gasolina ngayon, baka tataas yung pisa, tataas din yung yung magagastos. Kaya dapat alagaan nyo sa langis. At sisimulan natin itong paghiwalay yung makina. Alam nyo na si PCX ay hiwalay ang kanyang mga fairings hanggang dito, hindi kayang dukutin na tulad ng 150 na PCX. Kaya mong kahit hindi natanggalin to, ito lang tatanggalin mo sa 150, mahuhugot mo na. Ito hindi, tatanggalin mo talaga sa sakit. Kaya medyo mahal ang singilan dito sa motor na to, kahit sa ADB. Alam ng ibang manggagawa yan mga sir, dahil hindi basta-basta kung makabali ka ng mga cover niya, siyempre nakakaya. Kaya todo ingat pagka nagkakalas. Okay, pag-iwalay ko muna ito mga sir. Ito na mga sir, pag-iwalay na natin yung makina sa kayong chassis, at ito naman yung wawalwalin natin. Magpiprepare muna tayo ng mga gamit, tapos yung paglalagyan natin ng mga stainless para may segregate natin yung mga pisa. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung mga pisa, kasi hindi pa ako nag-order ng pisa nito, pero bukod doon sa sigunyal meron na tayo. Yan, libre lang yung sigunyal, ibibigay ko rito, pero yung bearing ay babayaran na sir. Siyempre binili ko rin yan sa Honda. Tapos yung black set, yan, second option kung may gas-gas o may tama. Kasi kung may gas-gas yan at hindi natin pinalitan, siyempre alam kong babak job tayo doon, kaya hindi ako magbibigay ng warranty. Pero kung wala namang gas-gas yan, ayan, hindi natin papalitan. Pero kung may gas-gas yan, sablay, kailangan natin palitan. Okay, prepare mo natin yung mga gagamitin. Ito na mga sa kinaklas na natin para malinisan natin yung loob at may pakita ko sa inyo yung ating papalitan. So ipapakita ko rin yung pisang ating gagamitin. At para makuha na natin ang pesa na to. Yan, kakas-kasin muna natin. Okay, tanggal natin yung block saka yung head, at ito na yung head niya mga sir. Okay, tapos check mo nga yung block kung may gas-gas para makita natin. Okay, magpapalit tayo. Yan, hindi po pwede yan kasi babak job tayo dyan. Syempre hindi ako magbibigay ng warranty dyan mga sir pag once na may gas-gas, dahil alam kong uusok yan at magbabawas ng langis. Kaya kasama yan sa papalitan natin.
Gusto ni sir kasi na i-video ko dahil iniwan yung unit, kaya binidyo natin para at least makita niya, para maging transparent kami bawat isa. Okay, so naman tatanggalin to crankcase para matanggalan natin yung sigunyal. Kasi yan yung nagpapaingay mga sir, yung kanyang sigunyal. Okay, ayan na. Lalabas na yung isang crankcase. Ito nyo, alaga naman sa langis ito. Alaga sa kaka-change oil, pero ay nga, nasira nga yung connecting rod. Ibig sabihin, baka hindi magandang oil yung ating ginagamit. Tsaka hindi yan basta-basta sumasama. Ipatabing yung muna, tanggalin mo muna yung langis. Kasi mayroon pang lock yung bearing nya bago matanggal. Yan, may o-ring po yan. Huwag nyo rin kakalimutan mamaya yan pag binalik nyo. Tapos dito sa ilalim, yan yung tornilong dalawa na yan. Lock po yan sa bearing. Kaya yung bearing nya, mayroong parang kanal. Kaya yun yung dapat na lagi nyo tatanggalin una bago to pukpukin palabas. Kailangan yung ilagay yung nut mga sira, saka siya pukpukin palabas nun. Yan, tanggalan natin. Yan, may kanal yung bearing. Tapos ang problema nito, itong connecting rod na to. Yan yung problema. Kaya huwag kayong gumamit ng hindi magandang oil para di kayo napagastos ng malaki. Yan to. Papalitan natin to. Tapos ngayon, huhugasan na natin to para may kabit na natin yung pisa at mabuo na rin. Yung black, yan, tatawagan ko muna yung may-ari kung anong kuha nyo dyan, kung papalitan niya o yan pa rin ang gagamitin. Tama siya, ilinisan natin. Medyo mayaman yung gasolina, pinandilinis. 80,000 at 80 pesos. Wala naman tayo ibang panglinis kundi gas. At ito naman si kulot ay ito. Dito naman siya sa block saka sa head. Yung sa head, papalitan natin yung apat na valve seal niyan mga sir. Yung valve seal niyan kulay brown, hindi po siya green. Magkaiba po yan sa sa click. Kaya wag nyong ilalagay yung green na pang click kasi sasablay po yan dyan. Uusok po yan. Malit kasi yung valve nito, kaya malit lang yung valve seal ng 4 valve. Tapos yan, i-regrinding compound, i-repacing para iwas tayo dun sa overheating. Yan, medyo may katagalan lang talaga sa paglilinis mga sir. Mamaya pag nalinisan, assemble na natin mamaya. Pakita ko sa inyo yung yung ibibigay kong sigunyal, tapos bagong bearing at isang set na black set. Eto na mga sir, ilulubog na natin yung sigunyal. Ito yung gagamitin natin pisa mga sir, yung bearing bago. Tapos ito naman yung sigunyal na aking ibibigay dito para makatipid-tipid si sir. Yan, wala pang bearing, lulubog pa natin yung bearing. Yan, para mabuo na natin to. Tapos painitan natin ang butane yan para may salpak to kasi napakahirap ilubog ito si PCX. Yan, lulubog natin yung bearing. Sa paglalagay ng bearing, palatandaan nyo dyan yung may parang kanal sa ilalim yun ng sikunyal, para pagka ginano nyo siya dito, nasa ibabaw naman at magamit nyo yung lock dito. Ayan, nilabog na natin yung bagong bearing mga sir. Tapos magpapainit naman tayo ito. Ayan yung black set nya mga sir. Ayan, nilulubog na natin o pinapainitan na natin para may lubog na natin yan sigunyal. Yung sigunyal niya mga sir, libre lang po yan, bearing lang yung babayaran niya dyan. Painitin nyo yan mga sir sa loob ng ng 15 to 18 ganyan. Medyo matagal kasi makunat yan mga sir, hindi po siya tulad ng mga click.
Fit na fit po yan. Ayan mga sir, nalabag na natin yung sigunyal. Nilagyan natin ang Vita Gray para may salpak na yung crankcase. Na isang crankcase. Tapos susunod natin yung piston ring at yung base gasket black, saka yung kuha natin cylinder head. Okay, ayan, patay na para may lagay yung piston ring, saka yung bagong black natin na nasa karton. Ayan yung luma niyang sigunyal mga sa. Yung nasa karton, piston ring yan. Kapag original kasi nakalagay sa karton para sakaling ano ay hindi siya kaagad na yuyupi, kaya ganyan yung box nila. Kasi pag nayupi yan, wala na, hindi na magagamit. Kabit na yung bago natin piston. Ito naman yung bagong block gasket. Tapos ito yung valve seal nya. Valve seal nya brown, maliit. Hindi rin pwede yung pang Yamaha dyan mga sir, kasi magkaiba sila. Okay, nakabit na. Tapos gasket. Tapos yung head, assemble na lang. Eto na mga sara, yung PCX. Bali na i-shortcut na yung ating video dun sa paglagay ng makina to chassis. At ito, kinakabit na. May langis na ba yan? Sa ano? Okay, pandarin mo nga. Tatry naman natin pandarin kung ano yung kinalabasan ng ating binigay na sigunyal. Ito na siya ngayon mga sir. Ayan, hindi na siya tunog kuliglig mga sir. Kaya lang din naman din siya nagkaroon ng tunog ng kuliglig dahil dun sa connecting rod. Yan, walang bayad yung sigunyal mga sir. Libre lang yon. Bearing lang naman yung binayaran niya dyan. Tapos yung pagpipress, yung parang labor lang din sa pagpipress lang ng sigunyal. Yun lang yung mga ano. Pero yung pisa na black set, yan binayaran niya yan. Yung sigunyal mismo na dapat totaling magagastos nito kapag sigunyal black set labor all in ay 19,500 to hanggang 20k. Nakadepende yan sa pisa. Pero yung ganong kwan, inaabot kami ng singilan ng ano ng 19.5 at ito ay ano lang ang nagastos nito, nasa 13 lang, 13 plus ganyan ang nagastos kasama yung labor saka yung black seat to bearing. PCX to mga sira, hindi siya Honda Click. Pag Honda Click mas mababa ang presyo, pag si PCX medyo may kataasan. Okay, babalikan natin yung lahat-lahat ng mga pinagpalitan. Ginamit natin lang is Castrol dahil first 500 km ay mag-change oil uli siya. Kailangan niya mag-change oil ng 500 km. Ito hindi na siya sumasabay. Diba yung narinig nyo, gawa kasi ng walang air cleaner. Kaya parang narinig yung hangin na parang walang air cleaner. Dahil wala talaga siyang air cleaner. Okay, balik natin lahat para ito tawagan natin at makuha natin. After may kabit lahat. Coolant, Preston ginamit natin. Ito mga salay, babalikan natin yung kanyang pairings dahil all goods na at chinek naman natin lahat ng linkage. Yan, naayos naman na rin natin. Nagkaroon siya ng leak dahil dun sa o-ring at nagpalit tayo ng o-ring. At pinandar ng pinandar, goods na. Wala na yung leak. Kaya tinawagan ko na yung may-ari at pwede nang i-claim yung unit niya. Ginawa natin dito mga sara, nag-overhaul tayo, nagpalit tayo ng black seat kasi may gasgas yung kanyang black seat. Nagpalit tayo ng sigunyal. Sa sigunyal naman, libre lang yung sigunyal nito.
At ang binayaran niya lang yung black seat, labor, langis, coolant, tapos yung sigunyal bearing. Ito yung pinagpalitan. Yan, ito yung pinagpalitan natin mga sir. Sa kanya po itong black seat, saka sigunyal. Binayaran ni sir yung black seat, sigunyal bearing, labor, coolant, langis. Yung sigunyal na yan, yung nilagay ko dyan sa motor na yan, libre lang po yun. Kumbaga pinabayaran ko lang din naman yung talent ko sa pagpipress. Yun lang naman. At least malaki yung natipid niya, na dapat 19,500 naging 13. Yan, last na ano na kaya, last na kwan ko na yan na pamigay sa 160 dahil wala na akong maibibigay mga sir. Lagi kasi natatamaan sa 160 mga sir yung piston pin, ay piston pin, yung connecting rod pin, parang ganito mga sir. Ito yan lagi ang nagiging problema ni PCX, itong pin na to. Ito makinis, ito may gas. Kaya yan, ginawan ko si sir ng isang sigunyal, kaya yun ang kinabit ko dyan. At ito yung pinagpalitan. Yan, kaya ito naka-video naman to, kaya hindi ko madadaya si sir. Gusto kong maging transparent kami para at least kahit iwan yung unit nila sa akin kung ano yung ginawa or gagawin, or pisang makita kung may damage, papalitan yan. Pag walang damage, hindi papalitan. Kasi napakahirap kasi magkaroon tayo ng back job kung ganito yung motor. Lalong lalo na pinahirapan kami itong motor na to dahil doon sa rubber link nya na sobrang taas. Sa mga naka PCX yung gumagamit ng rubber link na mataas, alam niyo man siguro sobrang hirap na magkalas tapos magkabit. Halos tagal namin naikabit yung makina sa chassis nya sa sobrang hirap. Dalawa pa yung kinabit na dapat isa lang, dapat sa taas lang. Ito dalawa, kaya sobrang hirap. Okay, ito na mga sir, ilalabas na.